Sa kasalukuyan, may isang pambihirang penomenon na nagaganap sa Google headquarters sa Amerika. Dati, ito ay isang kumpanya kung saan nagtitipon ang mga pinakamahuhusay na talento mula sa buong mundo. Harvard, Oxford, Stanford, MIT, at iba pa. Ngunit ilang taon na ang nakalipas, isang karaniwang bagay ang nagsimulang lumitaw sa mga resume ng mga aplikanteng natatanggap. Exchange program sa University of the Philippines, Diliman. Artificial Intelligence Internship sa De La Salle University. AI Project sa Bonifacio Global City. Internship Experience sa isang startup sa Makati. Habang lumilipas ang panahon, parami ang mga aplikanteng may karanasan sa Pilipinas. At halos iisa ang sinasabi ng mga natatanggap. Nang hindi ako natuloy sa aking pag-aaral sa Pilipinas, pakiramdam ko ay pinalampas ko ang pinakamalaking pagkakataon sa aking buhay. Sinasabi na mahuhuli ka sa iyong karir kung hindi ka makakarating sa Pilipinas. Ngunit bakit Maynila? Hindi Amerika, hindi United Kingdom, hindi Canada. Bakit Maynila? Ang tunay na dahilan kung bakit nagtitipon ang mga kabataan ng mundo sa Pilipinas ay ibubunyag natin ngayon. Bago tayo magsimula, mangyaring suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Nagpapasalamat ako sa lahat ng aming mga subscriber. Nawa'y manatili kayong malusog at masaya hanggang sa katapusan ng taon. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba na mabuhay ang Pilipinas. Ako si Marco Reyes, ang Global Head of Recruitment sa Google Headquarters sa Mountain View, California. 45 taong gulang na ako at 20 taon na sa trabahong ito. Tuwing umaga, tambak sa aking mesa ang daan-daang resume mula sa buong mundo. PhD in Computer Engineering mula sa Stanford University, Masters in Artificial Intelligence mula sa MIT, Bachelor of Software Engineering mula sa Oxford. Ang mga pangalang ito ay nagpapakislap sa aking mga mata. Sa loob ng 20 taon, halos lahat ng talentong pinili ko ay nagmula sa mga institusyong ito. Ngunit kamakailan, may isang kakaibang nangyayari. University of the Philippines na naman, bulong ko habang humihigop ng kape. Ang mga pangalan tulad ng University of the Philippines, Ateneo de Manila University, De La Salle University, at University of Santo Tomas ay madalas na lumilitaw sa mga resume. Noong una, inakala kong nagkataon lang, 1 o 2 tao, posible pa. Ngunit lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, at nagpatuloy ang pattern. Sa katunayan, lalo pa itong lumala. Internship sa isang AI startup sa BGC. Proyekto sa isang mobility company sa Makati. Isinara ko ang resume at napangiti. Sa totoo lang, hindi mataas ang tingin ko sa Pilipinas. Isang masigasig na bansa o kilala sa magiliw na kultura, mataas na pagpapahalaga sa edukasyon at hindi naman masama ang teknolohiya. Ngunit hindi ko ito itinuturing na lugar para sa mga pinakamahuhusay na talento. Silicon Valley. Iyon ang tamang sagot. Iyon ang katotohanang pinaniniwalaan ko mula pa noong ako'y 20 taong gulang. Ang pinakamasayang sandali sa buhay ko ay nang makatapos ako sa MIT, kumuha ng Masters sa Stanford at pumasok sa Google. Iyon ang formula sa tagumpay. Ngunit bakit ngayon, ang mga aplikante ay paulit-ulit na isinusulat ang kanilang karanasan sa Pilipinas sa kanilang mga resume? Uso lang kaya? Dahil ba sa impluensya ng kulturang Pilipino tulad ng OPM o mga teleserye? Marco, magsisimula na ang team meeting. Si Angela, isang junior HR manager, ay lumapit sa aking mesa. Isang matalinong babae na 32 taong gulang. Sige, susunod na ako. Inayos ko ang mga resume at tumayo. Habang naglalakad sa pasilyo patungo sa conference room, naisip ko, masyado ba akong makitid mag-isip? Hindi. Naniniwala ako sa datos. 20 taon ng karanasan at estadistika ang aking basehan. At ang datos na iyon ay hindi kailanman nagkamali. Nang buksan ko ang pinto ng conference room, hindi ko inaasahan na ang pulong na ito ang yayanig sa lahat ng aking mga prejudice. Binuksan ni Angela ang kanyang laptop at ikinonekta ito sa projector. Ngayon, ibabahagi ko ang analysis ng ating recruitment data sa nakalipas na 6 na buwan. Kasama ko, 5 recruitment manager ang nakaupo. Una, tingnan natin ang hiring status ng mga bagong engineer. Isang bar graph ang lumitaw sa screen. Bilang ng aplikante, rate ng pumasa sa screening, success rate sa interview, mga ordinaryong statistics. Hanggang dito, halos pareho lang sa mga nakaraang taon. Ngunit nang i-click ni Angela ang mouse, isang bagong slide ang lumitaw. Nang sinuri namin ang background ng mga final candidate, nakatuklas kami ng isang interesanteng pattern.
Ano ito? Kakaiba. Pero lahat ng mga final candidate ng Google kamakailan ay nagpunta sa Maynila. Ang sinabi ni Angela ay nagpatahimik sa buong conference room. Sa 120 final candidates para sa junior positions, 88 sa kanila ay may karanasan na may kaugnayan sa Maynila. Iyan ay 73%. Tinaas ko ang aking kamay. Sigurado ka ba dyan? Na-verify mo na? 3 beses po naming chinek. Exchange programs, internships, proyekto, language training, iba-iba ang porma, ngunit iisa ang pagkakatulad, Maynila. Sumingit ang isa pang team member. Kumusta ang data noong nakaraang taon? Noong nakaraang taon, 41%. Noong taon bago iyon, 28%. Patuloy itong tumataas. Napahawak ako sa aking braso at tinitigan ang screen. May mali. Sa loob ng 20 taon ngayon lang ako nakakita ng ganitong pattern. Hindi kaya nakasentro lang ito sa isang partikular na universidad o major? Tanong ko. Hindi po. Pantay itong nakabahagi sa lahat ng larangan, computer science, electrical engineering, industrial engineering, at maging sa design. Lumipat si Angela sa susunod na slide. Ang mas nakakagulat, ang average performance ng mga kandidatong ito ay 18% na mas mataas kaysa sa mga karaniwang kandidato. 18%? Napasandal ako. Kung ganoon kalaki ang pagkakaiba sa performance, hindi ito maaaring baliwalain. Opo. Sa project completion rate, peer evaluation, bilis ng promotion sa lahat ng aspeto, sila ay nakakalamang. Naging mabigat ang hangin sa conference room. Lahat ay nakatitig sa screen. Naisip ko, mayroon ba akong nakaligtaan? Hindi maaari. Ang Pilipinas ay isang arkipelago lamang sa Asia. Ang teknolohiya nila ay sumusunod sa Amerika. Ang edukasyon ay kumukuha ng modelo sa kanluran. Hindi ba't ganoon ang bansang iyon? Ngunit ang datos ay hindi nagsisinungaling. Ang mismong datos na pinagkatiwalaan ko sa loob ng 20 taon ay ngayon itinuturo ang Pilipinas. Marco, may opinion ka ba? Tanong ni Angela. Sandali akong natahimik. Sa totoo lang, naguguluhan ako. Tingnan muna natin. Masyadong maaga para magdesisyon base sa 6 na buwan ng datos. Ang sagot ko ay parang isang palusot. Pagkatapos ng pulong, bumalik ako sa aking opisina at naupo, malalim ang iniisip. Ang mga resume sa aking mesa ay tila bago sa aking paningin. Exchange program sa UP Diliman, BGC Tech Valley Intern, AI project sa Ateneo de Manila. Ang mga salitang ito ay hindi ko na maaaring balewalain. Posible kayang, bulong ko. Nagkamali ako, ngunit agad akong umiling. Hindi. Ang 20 taon ng aking karera ay hindi basta-basta mababalewala. Nang gabing iyon, habang pauwi, patuloy akong nag-isip. Mayroon nga bang espesyal sa Pilipinas o sunod-sunod lang na pagkakataon? Sa labas ng bintana, dumadaan ang mga gusali ng Silicon Valley. Buong buhay ko, pinaniwalaan kong ito ang sentro ng pinakamahusay na teknolohiya sa mundo. Ngunit ngayon, hindi na ako sigurado. Malinaw ang datos at hindi nagsisinungaling ang mga numero. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Kinaumagahan, mas maaga akong pumasok sa opisina, hindi maalis sa isip ko ang pulong kahapon. Pagdating ko, agad kong binuksan ang computer at sinimulang suriin ang recruitment data ng nakalipas na 2 taon. Gusto kong makita mismo ang ipinresenta ni Angela. Binuksan ko ang spreadsheet at nag-apply ng mga filter. Exchange program, overseas internship, global project. 1 click, 2, 3. Nang makita ko ang resulta sa screen, napasandal ako sa aking upuan. Sa spreadsheet ng Google Recruitment Manager, kumikinang na pula ang mga universidad sa Pilipinas. University of the Philippines, 28 kaso. Ateneo de Manila University, 19 kaso. De La Salle University, 17 kaso. University of Santo Tomas, 22 kaso. At ito ay para lamang sa mga final candidates. Ano ito? Tinitigan ko ang monitor. Ang MIT ay may 32 kaso, Stanford ay 29, Harvard ay 26. Kung pagsasamahin ang lahat ng universidad sa Pilipinas, halos katumbas na nito ang buong Ivy League ng Amerika. Ang mas nakakagulat ay ang sumunod. Nang i-cross-analyze ko ang performance evaluation scores, ang average score ng mga kandidatong may karanasan sa Pilipinas ay 4.2. Sa 5-point scale, ang 4.2 ay nasa top 15%. Samantala, ang mga karaniwang kandidato ay 3.7, isang 0.5 point na pagkakaiba, isang statistically significant na pagkakaiba. Napahawak ako sa aking mukha. Naramdaman kong nayayanig ang aking pananaw na binuo sa loob ng 20 taon. Biglang tumunog ang telepono.
Oras na para sa isang online interview mula sa Barcelona, Spain. This is Marco Reyes, isang binatang lalaki ang lumitaw sa screen. Si Pablo, 24 taong gulang, mula sa Polytechnic University of Catalonia, Computer Science. Ang kanyang resume ay perpekto. Matataas na marka, maraming karanasan sa proyekto, at matatas sa Ingles. Pablo, nakita ko ang iyong resume. May ilang tanong lang ako. Sinimulan ko ang interview tulad ng dati. Ilang teknikal na tanong. Mga tanong tungkol sa karanasan sa proyekto. Walang paltos na sumagot si Pablo. Magaling. Bilang huling tanong, mayroon ka bang karanasan sa exchange program o sa ibang bansa? Sa tanong kong iyon, bahagyang lumungkot ang mukha ni Pablo. Iyon po. Humina ang kanyang boses. 3 beses akong nag-apply para sa exchange program sa Maynila pero laging bagsak. Sa Maynila? Napasandal ako. Opo, mula sa aming universidad napakahirap makapasok sa Maynila. Ang competition rate ay 15-10-1. Mapait nang umiti si Pablo. May mga estudyante sa Europa na umiiyak dahil hindi sila nakapasa sa exchange program sa Maynila. Isa na ako doon. Nagulat ako. Umiiyak? Dahil lang sa isang exchange program? Bakit ganoon na lang ang gusto ninyong makapunta sa Maynila? Maingat kong tanong. Sandaling natahimik si Pablo at dahan-dahang nagsalita. Mr. Reyes, sa totoo lang po, sinasabi ng mga aplikante ngayon na mas mahalaga na ang karanasan sa Maynila kaysa sa mataas na score sa language test. Natigilan ako sa kanyang sinabi. 2 sa mga kaibigan ko ang nag-intern sa Maynila noong nakaraang taon, 6 na buwan bawat isa. Ang isa ay nakatanggap ng offer mula sa Tesla at ang isa naman ay pumasok sa Apple. Sigurado ka bang dahil iyon sa Maynila? Opo. Ayon sa mga kaibigan ko, mas marami silang natutunan sa pagtatrabaho sa Maynila kaysa sa 2 taon sa Barcelona. Seryoso ang tingin ni Pablo. Mga startup, mobility companies, game companies, lahat sila ay nagtitipon sa BGC o Makati, hindi ba? Kung mananatili ka doon ng 6 na buwan, mas magiging malakas pa raw ang network mo kaysa sa Silicon Valley. Habang nagsusulat, nagtanong ako, paano naman ang ibang lungsod? London, Berlin, Singapore? Siyempre, magagandang lugar din po iyon. Pero iba raw ang bilis. Sinasabi nila na ang Maynila ay isang lugar kung saan dumating na ang hinaharap. Isang lugar kung saan dumating na ang hinaharap. Ang pariralang iyon ay tumatak sa aking isipan. Pagkatapos ng interview, sumandal ako sa upuan at tumingin sa kisame. Si Pablo ang ika-12 aplikante sa loob ng 1 buwan na binanggit ang karanasan sa Maynila. 9 sa kanila ang nanghinayang na hindi nakapunta at 3 ang nagsabing dahil sa Maynila sila ay lumago. Ano bang meron sa Maynila? Bulong ko. Tanghalian na at pumunta ako sa cafeteria. Nagkataong nakita ko si Kevin, isang bagong empleyado. 28 taong gulang, isang matalinong kabataang pumasok noong nakaraang taon. Kevin, kamusta? Nasanay ka na ba sa trabaho? Tanong ko habang umuupo. Okay naman po. Maganda ang atmosphere ng team at interesante ang mga proyekto. Nabanggit sa resume mo na may internship experience ka sa Maynila. Anong ginawa mo doon? Nagningning ang mga mata ni Kevin. Iyon po. Iyon ang pinakamagandang 6 na buwan ng buhay ko. Anong naging maganda doon? Una, iba ang bilis. Kapag may ideya, agad na ipinapatupad. Kahit mabigo, agad na susubok ulit. Nagpatuloy si Kevin habang kumakagat ng sandwich. At ang network, 6 na buwan ako sa BGC at lahat ng malalaking tech companies sa Pilipinas ay nasa loob ng 30 minutong biyahe. Magkakaroon ng meeting sa tanghali. Tapos magkikita ulit sa gabi. Ganoon ang araw-araw. Paano kung ikukumpara sa Silicon Valley? Tanong ko. Nag-isip sandali si Kevin. Malawak po kasi dito. Mula San Francisco hanggang San Jose, mahigit 1 oras. Pero sa Maynila, lahat ay magkakalapit. Ang density na iyon ang kahanga-hanga. Naalala ko ang kasabihan. Isang linya ng internship experience sa isang startup sa Pilipinas ang naging susi para mabuksan ang pinto ng Silicon Valley. Nakatulong ba iyon sa iyong aplikasyon sa Google? Siyempre po. Sa interview, halos 20 minuto ang napunta sa pag-uusap tungkol sa Maynila. Sobrang interesado ng mga interviewer. Natatawang sabi ni Kevin. Habang kumakain ng salad, tahimik akong nag-isip. Baka nga mayroon akong nakaligtaan. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik ako sa opisina at may isang email na dumating. Galing ito sa opisina ng Vice President. Marco, pumunta ka sa opisina ko bukas, 10 a.m. Maikli at direkta, pero kinabahan ako.
Kinaumagahan, kumatok ako sa pinto ng VP. Pasok. Pagbukas ko, nakatayo ang VP at nakatingin sa labas ng bintana. Umupo ka, Marco. Umupo ako. Nakatanggap ka na ng report tungkol sa recent hiring trends, hindi ba? Opo. Nakita ko ang presentasyon ni Angela. Anong sa tingin mo? Tanong ng VP. Lumingon sa akin. Sumagot ako ng tapat. Sa totoo lang po, hindi pa ako kumbinsido. Malinaw ang datos, pero hindi ko maintindihan kung bakit. Kaya nga ikaw ang pupunta doon. Po, mag-business trip ka sa Pilipinas. Tingnan mo mismo. Nagulat ako sa sinabi ng VP. Sa Pilipinas? Bakit po ako? Ikaw ang ating recruitment head. Kung itinuturo ng datos ang Pilipinas, kailangan mong i-verify ito mismo. Binuksan ng VP ang isang folder sa kanyang mesa. Ang Tech Hub sa BGC, ang Startup Hub sa Makati, at 3 pangunahing universidad. Isang linggo ay sapat na. Narinig mo na siguro ang sabi-sabi na ang mga kabataan sa Amerika at Canada ay nakakaramdam na dehado sila sa career kung hindi sila makapag-aral sa Pilipinas. Tinitigan ako ng VP. Paano natin patuloy na makukuha ang pinakamahuhusay na talento kung hindi natin alam ang dahilan? Wala akong masabi. Umalis ka sa Lunes. Ako na ang bahala sa ticket. Habang papalabas ng opisina, magulo ang isip ko. Ayaw kong pumunta sa Pilipinas. Sa totoo lang, ayaw kong aminin na mayroong isang bagay doon na nakaligtaan ko sa loob ng 20 taon. Ngunit hindi ako makatanggi. Utos ito ng VP at malinaw ang datos. Nang gabing iyon, sinabi ko sa aking asawa, may business trip ako sa Pilipinas sa susunod na linggo. Sa Pilipinas, biglaan naman, utos ng kumpanya, mga 1 linggo. Nagulat ang asawa ko. Hindi ba't hindi maganda ang sinasabi mo tungkol sa Pilipinas? Tama siya. Buong buhay ko, hindi maganda ang tingin ko sa Pilipinas. Ngunit ngayon, hindi na ako sigurado. Nang gabing iyon, habang nakahiga, patuloy akong nag-isip. Mayroon nga bang espesyal sa Maynila? Masisira ba ang aking mga prejudice? O wala lang talaga itong kwenta? Hindi ko alam. Ngunit pagkatapos ng 1 linggo, malalaman ko ang sagot. Ang sagot na babago sa buong buhay ko. Lumipas ang 1 linggo. Sumakay ako sa isang eroplano ng Philippine Airlines mula sa San Francisco International Airport. Habang nakaupo sa business class at ikinakabit ang seatbelt, mabigat ang aking pakiramdam. Kailangan ko ba talagang pumunta? Sa totoo lang, ayaw ko sa business trip na ito. Ano ang makikita ko sa Pilipinas? Hindi ba sapat na ang datos? Ngunit utos ng VP ay batas. Nang lumipad ang eroplano, kinuha ko ang aking laptop at muling sinuri ang schedule. Unang araw, tour sa BGC Tech Hub. 2 araw, meeting sa International Office ng University of the Philippines. 3 araw, pagbisita sa Makati Startup Hub. Ang natitirang 2 araw ay libre. 1 linggo ay sapat na, naisip ko. Ngunit mula sa sandaling dumating ako sa Maynila, nalaman kong lubos akong nagkamali. Pagkatapos ng 30 oras na flight, dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Mula sa pagbaba sa eroplano, may kakaiba. Ang airport ay napakalinis, hindi lang malinis, kundi futuristic. Habang naglalakad, may mga digital signs sa kisame na nagtuturo ng daan. Please proceed straight to immigration. Malinaw na narinig ang English announcement. Nang makarating sa immigration, sandali akong natigilan. Hilerang mga automated gates ang nandoon. Automated lahat ito, bulong ko habang lumalapit sa isang gate. Iscan ang passport, tumingin sa camera. Beep. Immigration approved. 15 segundo. Sa SFO, 1 oras na pagpila ang normal, pero dito, 15 segundo lang. Ang pagkuha ng bagahe at pagdaan sa customs ay wala pang 5 minuto. Mahusay nga, napilitan akong aminin. Lumabas ako sa lobby at balak sanang sumakay ng taxi, ngunit lumapit ako sa information counter. Excuse me, what's the best way to get to the city? Sumagot ang staff sa perpektong Ingles. I recommend the P2P point-to-point bus. You'll arrive at Makati or BGC in about an hour. 2P bus? Yes, the terminal is just outside. Buses leave frequently. Pumunta ako sa terminal. May mga digital screen na nagpapakita ng schedule. Bus to BGC, arriving in 5 minutes. Ang anunsyo ay sa Tagalog at Ingles. Eksaktong 5 minuto, dumating ang bus. Saktong-sakto. Pagsakay ko sa bus, may charging port sa bawat upuan at libreng wifi. Mabilis na dumadaan ang tanawin sa labas. Mas mabilis pa ito kaysa mula SFO papuntang downtown, inamin ko sa sarili. Pagdating sa BGC, bumaba ako. Ang lugar na ito ay konektado ng mga well-maintained walkways. Ang mga signages ay intuitive. Hindi ako maliligaw dito. Sa isang convenience store, bumili ako ng beep card.
Sir, you can use this for the bus, the train, everything, paliwanag ng tindera. Nag-aalangan akong bumili. Sa Silicon Valley, kailangan ng iba't ibang app para sa bawat mode of transport, pero dito, isang card lang. Sumakay ako ng BGC bus. Hapon na, pero malinis ang loob. Karamihan ay nakatingin sa kanilang smartphone o nagbabasa. Nagulat ako na halos lahat ay naka-earphones. Isang kulturang hindi nanggugulo sa iba, tahimik kong obserbasyon. Next stop, High Street. Anunsyo kasabay ng impormasyon sa screen. Aling exit, paano mag-transfer, at maging lokasyon ng banyo. Nang makalabas ako, ang tanawin sa harap ko ay higit pa sa aking inaasahan. Matatayog na gusali. Ngunit iba ang atmosphere sa San Francisco. Mas organisado, mas futuristic. May mga digital screen sa iba't ibang sulok ng lungsod at mga smart pedestrian lanes. Bawat bus stop ay may electronic display na nagpapakita ng real-time arrival ng bus. Bus 7, arriving in 2 minutes. Bus 9, arriving in 5 minutes. Asya ba talaga ito? Nagtataka kong tanong sa sarili. Ibang-iba sa inaasahan kong Pilipinas. Habang naglalakad papunta sa hotel, nadaanan ko ang isang coffee shop. May QR code sa pinto. Scan the QR code to see the menu and order. Dahil sa kuryosidad, ini-scan ko ito. Lumabas ang menu sa Ingles at may opsyon para sa iba pang wika. Mabilis din ang pag-order sa app. Mas moderno pa ito kaysa sa Amerika. Napilitan akong aminin. Nag-check-in ako sa hotel. Binigkas ng staff ang pangalan ko ng tama. Welcome, Mr. Marco Reyes. Sa Amerika, bihira ang nakakabigkas ng apelyido ko ng tama. If you need anything, please don't hesitate to call us. We have English-speaking staff available 24/7. Salamat. Habang paakyat sa elevator, nag-isip ako. Sa loob lang ng ilang oras, ang mga nakita ko ay yumanig na sa aking mga prejudice. Mahusay na sistema ng transportasyon, perpektong digital infrastructure, magiliw na serbisyo. Maliit na bansa ba talaga ito? Pumasok ako sa kwarto, inayos ang gamit, at tumingin sa labas ng bintana. Papadilim na, at nagsisimula ng kumislap ang mga neon signs. Sa malayo, nakikita ko ang skyline ng Makati. Bukas, pupunta ako sa BGC. Muli kong sinuri ang schedule. Ang tech hub ng BGC, ang tinatawag na Silicon Valley ng Pilipinas. Sa totoo lang, hindi ako umaasa. Isang kopya lang siguro ng Silicon Valley. Ngunit tulad ng unang araw na nasira ang aking mga inaasahan, may pakiramdam akong ganoon din ang mangyayari bukas. Nang gabing iyon, nakahiga ako at nakatitig sa kisame. Ang mga nakita ko mula NAIA hanggang BGC sa loob lang ng 2 oras ay paulit-ulit sa aking isipan. Automated immigration, eksaktong oras ng bus, integrated transport card, real-time bus information, at lahat ng ito ay pang-araw-araw. Bilang pinakamahusay na destinasyon sa pag-aaral, hindi na London, kundi Maynila. Naalala ko ang sinabi ni Angela sa pulong. Noong una, hindi ako naniwala. Ngunit ngayon, medyo naiintindihan ko na. Sa labas ng bintana, kumikinang ang city lights ng Metro Manila. Milyon-milyong ilaw ang nagpapaliwanag sa lungsod. Bawat isang ilaw na iyon ay buhay ng isang tao, pangarap ng isang tao. At kasama doon ang mga estudyanteng galing sa iba't ibang panig ng mundo. Mula France, Germany, Canada, Brazil. Bakit nila pinili ang Maynila? Pakiramdam ko, bukas ay mas malalaman ko. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ngunit hindi ako agad makatulog. Masyadong magulo ang aking isipan. Ang aking mga paniniwala na binuo sa loob ng 20 taon ay unti-unting gumuho. Kinaumagahan maaga akong nagising. Pumunta ako sa breakfast buffet ng hotel at maraming dayuhan ang nandoon. Mga kanluranin, taga-gitnang silangan, taga-timog silangang Asya, iba-iba. Sa isang mesa, may naririnig akong French. Sa isa naman, Spanish. Isang international city nga, kumuha ako ng salad at kape at umupo. Ang schedule ngayon ay pagbisita sa tech hub ng BGC. May local guide na makikipagkita sa akin sa lobby ng 9 a.m. Eksaktong 9 a.m., bumaba ako sa lobby at isang dalaga ang naghihintay. Mr. Reyes, ako po si Isabel Garcia. Ako ang magiging guide ninyo sa BGC tour. Habang nakikipagkamay, pinagmasdan ko siya. Mukhang nasa early 30s, isang matalinong babae. Mga 15 minuto lang po ang biyahe. Habang nasa daan, ipapaliwanag ko ang tungkol sa BGC. Sumakay kami sa isang sasakyang naghihintay. Nang umandar ang sasakyan, kinuha ni Isabel ang kanyang tablet. Ang BGC Tech Hub ay nagsimulang mabuo noong 2010s. Mas bago pala kaysa sa inaakala ko. Opo, ngunit ngayon, lahat ng nangungunang IT companies sa Pilipinas
ay nandito na. Ipinakita niya ang isang aerial photo ng BGC, puno ng modernong gusali. Marami rin bang startups? Tanong ko. Mahigit 2,000, lalo na sa larangan ng artificial intelligence, fintech at biotech. 2,000, nagulat ako. Hindi kasing dami ng Silicon Valley, ngunit para sa laki ng bansang ito, napakalaking bilang. Sa labas, maayos ang mga kalsada at organisado ang mga sasakyan. Iyon po ang headquarters ng isang malaking tech company, turo ni Isabel. Isang malaki at modernong gusali ang nakita ko. Isang unique na disenyo na pinagsasama ang salamin at halaman. Ang gusali mismo ay parang isang hardin. Dinisenyo para makapagtrabaho ang mga empleyado sa gitna ng kalikasan. Pumasok kami sa BGC. Natigilan ako, ibang-iba sa inaasahan ko. Hindi mga generic na glass buildings. Mga gusaling may sariling personalidad na sumasalamin sa bawat kumpanya. Mas futuristic pa kaysa sa Silicon Valley, inamin ko sa sarili. Ang una naming binisita ay ang AI Research Lab ng isang malaking tech company. Sa lobby, isang malaking media wall ang bumati sa amin. Digital art na ginagawa ng AI in real time. Welcome, Mr. Reyes. Isang binatang researcher ang nakipagkamay. Ako po si Dr. Miguel De Leon mula sa AI Research Team. Kinuha ko ang aking PhD sa MIT at bumalik sa Pilipinas 2 taon na ang nakalipas. Mula MIT. Bakit sa Pilipinas? Diretsahan kong tanong. Dahil mas masaya dito. Sa Silicon Valley, matindi ang kompetisyon at individualistic. Dito, malakas ang kultura ng kooperasyon. Giniya kami ni Dr. De Leon sa lab. Sa pader, nakasabit ang mga patent certificates. Noong nakaraang taon lang, nakakuha kami ng 120 AI-related patents. 120? Opo, at 60% doon ay international patents. Pumasok kami sa isang demonstration room. Ngayon, ipapakita namin ang aming latest translation technology. Ipinakita niya ang isang pangungusap sa Filipino. Boss, sama ka sa inuman mamaya? Isinalin ito ng AI. Sir, would you like to join the team for drinks tonight? Hindi ito simpleng pagsasalin. Isinalin nito ang cultural context ng inuman sa team drinks at ang impormal na tono sa isang magalang na paanyaya. Hindi lang ito translation. Naiintindihan nito ang cultural background, paliwanag ni Dr. De Leon. Ano ang pagkakaiba nito sa Google Translate? Tanong ko. Ang Google ay text-based, kami ay context-based. Isinasaalang-alang namin kung sino, kailan, saan, at kanino nagsasalita. Ang sumunod na demo ay mas nakakagulat, real-time simultaneous interpretation. Nagsalita si Dr. De Leon sa Filipino. Ang pag-unlad ng artificial intelligence ay lubos na babaguhin ang ating buhay. Halos kasabay noon, narinig ko sa aking earphone ang Ingles. The advancement of artificial intelligence will completely change our lives. Halos walang delay. Paano ito posible? Talagang nagulat ako. Dahil napakarami naming Filipino language data, gumagawa kami ng AI na pinakamahusay umintindi ng Filipino. May pagmamalaking sabi ni Dr. De Leon. At hindi namin ginagaya ang Silicon Valley. May sarili kaming landas. Tumatak sa puso ko ang mga salitang iyon. Hindi gumagaya. Buong buhay ko, ang iniisip ko lang ay habulin ang Amerika. Pero sila, may sarili silang tinatahak. Umalis kami at pumunta sa isa pang IT company. 5 minutong biyahe lang. Dito, hindi lang AI, kundi pati mobility at fintech ang kanilang ginagawa, paliwanag ni Isabel. Ang researcher na nakausap namin doon ay mukhang wala pang 30. Pinag-aaralan ko ang multimodal AI. Pinoproseso nito ang text, image at sound ng sabay-sabay. Ang demo ay kahanga-hanga. Pinatugtog niya ang isang tradisyonal na musikang Pilipino at gumuhit ang AI ng isang larawang hango sa Amor Solo. Kasabay nito, gumawa pa ito ng isang tula. Ang kulturang Pilipino ang simula, ngunit ang edukasyon at teknolohiya ng Pilipinas ang nagbabago ng buhay, sabi ng researcher. Gumagawa kami ng AI na malalim ang pag-unawa sa kultura ng Asya. Iyon ang magiging competitive advantage namin sa pandaigdigang merkado. Tanghalian na. Dinala ako ni Isabel sa isang restaurant. Dito madalas magtipon ang mga startup CEOs ng BGC. Puno ng mga kabataan ang lugar. Karamihan ay mukhang nasa late 20s hanggang early 30s. Umupo kami at umorder. Mula sa katabing mesa, may naririnig akong Ingles na may French accent. Mga empleyado rin ba sila ng startup? Tanong ko. Opo, malamang mga foreign developers. Marami niyan sa BGC. Bakit sila napunta sa Pilipinas? Ang bilis. Ang 6 na buwang trabaho dito ay katumbas na ng 2 taong karanasan sa Silicon Valley. Pagkatapos kumain,
Sinimulan namin ang afternoon schedule. Binisita namin ang isang AI startup. Ang CEO ay isang 31 taong gulang na babae. Nagtapos ako sa MIT at nagtrabaho sa Silicon Valley ng 3 taon. Pero bumalik ako sa Pilipinas, 2 taon na ang nakalipas. Bakit po? Diretsahan kong tanong. Dahil mas mabilis dito. Kapag may ideya ka, makakakuha ka ng investment sa loob ng 1 linggo at makakagawa ng produkto sa loob ng 1 buwan. Natatawa niyang sabi, isang bilis na hindi mo maiisip sa Amerika. Sa 15 empleyado niya, kalahati ay dayuhan. Germany, India, Brazil, Canada, lahat sila ay may exchange student experience sa Maynila. Sinasabing 1 linya ng internship experience sa isang startup sa Pilipinas ang susi sa pinto ng Silicon Valley. Wala akong masabi. Sa conference room, nagpatuloy ang kwento. Noong nakaraang taon, nakakuha kami ng Series A investment. Sa loob ng 3 buwan? 3 buwan? Opo, mabilis magdesisyon ang mga investor dito. Minsan, sa isang pulong lang, nagdedesisyon na sila. Ipinakita niya ang isang graph. 3 sa aming empleyado ay galing MIT at lahat sila ay may exchange program experience sa Pilipinas. Ang 6 na buwan sa Maynila ay lubos na nagpabago sa kanilang pananaw. Huli naming binisita ang AI center ng isang malaking electronics company. Ang researcher doon ay kaedad ko. Pinag-aaralan namin ang on-device AI. AI na tumatakbo sa smartphone mismo nang hindi dumadaan sa cloud. Ang demo ay nakakagulat. Kahit walang internet, posible ang real-time translation at image analysis. Paano ito posible? Ang Pilipinas ay malakas sa software development at may malaking talent pool. Ang kakayahang i-optimize ang software para sa iba't ibang hardware ay isa sa aming mga kalakasan. Noon ko lang napagtanto, ang mga kumpanya sa Pilipinas ay hindi humahabol sa Amerika. Ginamit nila ang kanilang kalakasan para gumawa ng sariling landas. Gabi na at dinala ako ni Isabel sa isang rooftop bar sa BGC. Ang tanawin ay kahanga-hanga, libu-libong ilaw ang kumikinang. Bawat isang ilaw na iyon ay pangarap ng isang tao, sabi ni Isabel. At marami sa mga pangarap na iyon ay pangarap ng mga kabataang galing sa ibang bansa. Wala akong masabi. Ang mga nakita ko sa buong araw ay gumugulo sa aking isipan. Sariling teknolohiya, mabilis na pagpapatupad, global na talento. Ito ba talaga ang Pilipinas na binaliwala ko? Sa sasakyan pabalik sa hotel, tahimik akong nag-isip. Sa isang araw lang, kalahati ng aking prejudice ay gumuho. Ang natitirang kalahati ay mukhang guguho bukas sa University of the Philippines. Kinaumagahan, pumunta ako sa University of the Philippines, Diliman. Si Isabel ulit ang aking guide. Ngayon makikipagkita po tayo sa isang propesor mula sa Office of International Linkages. Pagkatapos, may campus tour tayo. Ang universidad sa gitna ng isang malaking lungsod ay bago sa akin. Ang mga universidad sa Silicon Valley ay karaniwang nasa labas ng lungsod. Ang UP ang isa sa mga pinaka-internationalized na universidad sa Pilipinas, paliwanag ni Isabel. Pagpasok sa campus, nakita ko ang mga gusaling may kasaysayan. Ngunit kasabay nito, may mga modernong istruktura, isang pagsasama ng tradisyon at modernidad. Pumasok kami sa gusali ng International Office. Sa lobby, nakasabit ang mga watawat ng iba't ibang bansa, Amerika, France, Germany, Spain, Brazil. Welcome, Mr. Reyes. Isang propesor na nasa 50s ang nakipagkamay. Ako si Professor Jose Cruz, in charge sa International Cooperation. Pumunta kami sa conference room. Binuksan ni Prof. Cruz ang kanyang laptop. Una, ipakita ko ang statistics. Isang graph ang lumitaw, nagpapakita ng mga aplikasyon para sa exchange program. Para sa darating na semester, mayroon kaming 2,847 na aplikasyon. Ang dami. Opo. Pero 180 lang ang slots. Kinuha ko ang calculator. Mahigit 15.1 ang competition rate. Eksakto, 15.18.1. Noong nakaraang taon, 12.1. Taon-taon, tumataas. Lumipat si Professor Cruz sa susunod na slide. Bilang pinakamahusay na destinasyon sa pag-aaral, hindi na London kundi Maynila. Isang ranking table ang lumitaw. Maynila ang una, London ang pangalawa, Paris ang pangatlo. Totoo ba ito? Hindi ako makapaniwala. Opo, inilabas ito noong nakaraang taon. Sa kalidad ng edukasyon, kaligtasan, cost of living, at job opportunities, Maynila ang numero 1. Tinuro ni Professor Cruz ang labas. Ang kalahati ng mga estudyanteng nakikita ninyo ay mga dayuhan. Totoo nga, iba-ibang lahi ang mga naglalakad.
Saan bansa ang pinakamaraming dumarating? France ang una, sinusundan ng Germany, Spain at Canada. Bakit nila pinipili ang Pilipinas? Tanong ko. Nag-isip sandali si Professor Cruz. 3 dahilan. Una, mataas ang kalidad ng edukasyon. Ang UP ay laging nasa mataas na ranggo sa mundo. Pangalawa, ligtas. Ang Metro Manila, lalo na ang mga business districts, ay isa sa mga pinakaligtas na lugar. Naramdaman ko iyan kahapon. Naglakad ako ng gabi pero walang takot. Pangatlo at pinakamahalaga ay ang mga pagkakataon. Pagkakataon? Opo. Kung mag-aaral ka ng 6 na buwan sa Maynila, magkakaroon ka ng pagkakataong mag-intern sa isang startup sa BGC, sumali sa proyekto ng malaking kumpanya o sa isang AI lab. Nagkwento si Professor Cruz ng isang kaso. Isang estudyante mula France ang nag-intern sa isang malaking IT company. Pagbalik niya sa France, nakatanggap siya ng offer mula sa isang malaking game company. Dahil sa kanyang karanasan sa Pilipinas, tumango ako. Ang sabi-sabing dehado ang mga kabataan sa Amerika at Canada kung hindi sila makapag-aral sa Pilipinas ay hindi pala eksaherasyon. Hindi po, totoo iyon. Ipinakita niya ang isa pang slide, isang tracer study ng mga graduate. 85% ng mga may exchange experience sa Maynila ay nakakahanap ng trabaho sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng graduation. 85%? Opo. Ang mga karaniwang estudyante ay 68%. Malinaw ang pagkakaiba. Pagkatapos ng pulong, sinimulan namin ang campus tour. Una, sa main library. Pagpasok, nagulat ako. Puno ng mga estudyanteng nag-aaral. 24 oras bukas ang library na ito, sabi ni Isabel. Sa isang mesa, isang grupo ng Pilipino at dayuhang estudyante ang magkakasamang nag-aaral, nag-uusap sa Taglish. Team project siguro. Madalas pinagsasama ang mga lokal at dayuhang estudyante sa mga grupo. Sunod, sa College of Engineering, bumisita kami sa isang AI lab. Nakausap namin ang isang dayuhang estudyante, si Anna, mula sa Germany. Pinag-aaralan ko ang natural language processing, lalo na ang AI para sa mga wikang Filipino. Bakit Filipino? Ang mga wikang Filipino ay isang napaka-interesanteng lengguwahe para sa AI research. Ang grammar at structure nito ay kakaiba at challenging. Ipinakita niya ang kanyang modelo na 98% ang accuracy sa pag-recognize ng Filipino kumpara sa 92% para sa Ingles. Tanghalian na at kumain kami sa student cafeteria. Nagulat ako na ang menu ay nasa 6 na wika: Filipino, English, Chinese, Korean, French, Spanish. Para sa mga dayuhang estudyante, sabi ko. Siyempre, 20% ng populasyon namin ay dayuhan. Maingay ang cafeteria, iba't ibang wika ang maririnig. Naisip ko, ito ang tunay na global education. Hapon, bumisita kami sa International Dormitory. Nakausap namin ang isang Canadian student. Galing ako sa University of Toronto. Isang semester ako dito. Kamusta ang Maynila? Higit pa sa inaasahan ko. Noong una, dahil lang sa mga Pinoy movies. Pero pagdating ko, higit pa pala, ang bilis ng lahat. Mabilis ang delivery, ang internet, at ang desisyon ng mga tao. Natatawa siyang nagsabi. At maraming pagkakataon. Nakatanggap ako ng internship offer mula sa isang startup sa BGC. Babalik ka pa ba sa Toronto? Hindi ko pa alam. Sa totoo lang, gusto ko pang manatili dito. Gabi na, sa Sunken Garden, nagtitipon ang mga estudyante. May nagigitara, may sumasayaw. Tinuro ni Isabel ang isang grupo. Baka language exchange meeting iyan. Mga dayuhang gustong matuto ng Filipino at mga Pilipinong gustong matuto ng Ingles. Lumapit ako. Language exchange po. Galing akong Spain at nag-aaral ng Filipino, sabi ng isang estudyante. Masaya ba? Opo. Napakabait ng mga kaibigan kong Pilipino. Naisip ko, ganoon ba kadali? Paliwanag ng isang Pilipinong estudyante ang mga wika sa Pilipinas. Kapag naintindihan mo ang logic ng mga panlapi, madali nang matutunan. Nagulat ako. Papadilim na. Umupo ako sa isang bench at pinagmasdan ang campus. Iba't ibang estudyante, lokal at dayuhan. Ngunit walang pagkakaiba, lahat sila ay estudyante lang. Ang mapa ng mga kabataan ng mundo ay lumilipat na mula Amerika at UK patungong Maynila. Ngayon ko lang ito naramdaman. Lumapit si Isabel. Kamusta po ang tour? Nakakagulat. Ibang-iba sa inaasahan ko. Bukas, pupunta tayo sa Makati Startup Hub at sa poblasyon. Mas magugulat po kayo. Ngumiti ako. Sapat na ang gulat ko. Ngunit tama si Isabel. Mas malaking sorpresa ang naghihintay sa akin. Ikatlong araw, pumunta ako sa Makati.
Oras na para bisitahin ang startup hub at ang poblasyon. Ngayon, mas dinamikong Maynila ang makikita ninyo, sabi ni Isabel. Huminto ang sasakyan sa isang gusali malapit sa Ayala Triangle. Ito po ang isang co-working space na sinusuportahan ng Google. May pasilidad ang Google dito? Opo. Isa sa iilan sa mundo para suportahan ang mga startup. Pagpasok, puno ng mga kabataan. Nagtatrabaho sa laptop, nagdidiscuss sa whiteboard. Daan-daan ang nagtatrabaho dito araw-araw. Libre. Libre. Opo. Para palaguin ang startup ecosystem. Sa isang stage, may nagpa-practice ng presentation. Ang aming AI ay nagpapataas ng accuracy ng medical diagnosis ng 30%. Sunod-sunod ang tanong mula sa audience. Humanga ako sa kumpiyansa ng dalaga. Sunod, pumunta kami sa poblasyon Makati. Dati, residential area lang ito. Pero ngayon, naging creative hub. Paliwanag ni Isabel. Ibang-iba ang tanawin. Mga lumang bahay na ginawang mga cafe at opisina. Isa ito sa mga cultural centers ng Maynila. Binisita namin ang isang mobility startup sa isang ni-renovate na gusali. Ako si Kenji Tanaka, CEO, sabi ng isang lalaking mukhang 32. Mayroon kaming e-scooter sharing service. 50,000 units sa buong Metro Manila. 50,000? Opo. At 200,000 na gumagamit araw-araw. Sa 10 empleyado niya, kalahati ay dayuhan. Nandiyan ang Canadian developer namin, French designer, at Brazilian marketer. Lahat sila ay may exchange experience sa Maynila. Tinawag niya ang isang empleyado. Jason, halika. Isang binatang may blonde na buhok ang lumapit. Ako si Jason, mula Canada. Paano ka napunta dito? Nag-intern ako dito noong exchange student ako at inalok nila ako ng full-time job. Wala ka bang balak bumalik sa Canada? Ewan, mas masaya dito, natatawa niyang sabi. Ang isang linya ng internship experience sa startup sa Pilipinas ang naging susi sa Silicon Valley. May mga tawag na ako mula sa Google at Apple. Pero bakit ka nanatili? Mas marami akong natututunan dito. Ang trabaho ko sa 6 na buwan dito ay katumbas na ng 2 taon sa Canada. Tanghalian na, lumabas kami sa poblasyon. Pumasok kami sa isang cafe. Nagulat ako, tablet ang menu. Sa tablet po ang order at bayad, sabi ng staff. Ang menu ay may English, Chinese at Korean. Marami po kasing dayuhan dito, lalo na mga taga-Europa. Pagkatapos kumain, naglakad kami. Iba't ibang wika ang maririnig. French, Spanish, German. Nadaanan namin ang isang grupo na nag-uusap sa French. 2 Pilipino, 2 dayuhan. Excuse me, anong ginagawa ninyo? Tanong ko. Startup team po kami. Nagbe-brainstorm, sagot ng isang French na babae. Isang fashion tech company. AI na nagbibigay ng personalized styling. Iba-iba ang lahi ninyo. Iyon po ang aming lakas. Alam ko ang French fashion. Alam ng kaibigan kong Pilipino ang local fashion at tech. Ang kaibigan naming Amerikano, alam ang marketing. Humanga ako. Totoo nga, ang kulturang Pilipino ang simula, pero ang edukasyon at teknolohiya ng Pilipinas ang nagbabago ng buhay. Tama po. Noong una, dahil sa mga teleserye, kaya ako napunta dito. Pero ngayon, dito na nabubuo ang aking career. Gabi na, pumunta kami sa isang rooftop bar. Tanaw ang skyline ng Makati sa 3 araw. Kamusta po ang Maynila? Tanong ni Isabel. Nag-isip ako. Sa totoo lang, nakakabigla. Sa anong aspeto? Sa lahat. Teknolohiya, edukasyon, kultura. Ibang-iba sa inaasahan ko. Uminom ako ng beer. Lalo na ang mga kabataan. Walang takot, kahit mabigo, susubok ulit at hindi iniinda ang mga border. Nagbago na po ang mga kabataang Pilipino, sabi ni Isabel. Dati, gusto nila ng stability, malaking kumpanya, gobyerno. Ngayon, hinahabol na nila ang kanilang pangarap. Nagtatayo ng startup, pumapasok sa global companies, nagtatrabaho sa buong mundo. Naalala ko ang aking 20s. Noon MIT lang ang tinitingnan ko, Amerika lang ang sagot. Ngunit ang mga kabataan dito, iba, ang buong mundo ang kanilang entablado. Ang pag-aaral sa Pilipinas ay hindi na isang espesyal na pagpipilian, kundi isang pagkakataong sayang kung palalampasin, bulong ko. Po? Wala, para sa sarili ko lang. Inilapag ko ang baso. Ano ba ang nakaligtaan ko? Nang ituro ng datos ang Pilipinas, hindi ako naniwala. Pinulag ako ng aking prejudice. Ngunit sa 3 araw, nakita at naramdaman ko, ang Pilipinas ay higit pa sa inaakala ko. Sa ilang aspeto, mas magaling pa sa Silicon Valley. Ano po ang gagawin ninyo bukas? Tanong ni Isabel. Pupunta ako sa Google Philippines office.
makikipagkita ako sa mga empleyado doon. Mga Pilipinong Google employees. Opo, gusto kong marinig ang kwento ng mga developer. Gusto kong matuto ngayon kung ano ang nakaligtaan ko, kung ano ang hindi ko alam. Nang gabing iyon, sa hotel, naisip ko, 4 na araw na lang. Masyadong mabilis ang panahon, ngunit sapat na. Malaki na ang nagbago. Ipinikit ko ang mga mata. Bukas, isa na namang bagong kaalaman ang naghihintay. Ika-4 na araw, pumunta ako sa Google Philippines office sa BGC. Welcome, Mr. Reyes. Bati ng isang dalaga. Ako po si Aiko Suzuki, HR. Naabisuhan na po kami. Pumasok kami sa opisina, katulad ng sa Silicon Valley, pero mas masigla. Ngayon, makikilala ninyo ang aming AI team lead, si Miss Angela David, isang napakagaling na tao. Pumasok sa conference room ang isang babae mukhang 29. Hi, I'm Angela David, Marco Reyes. Nice to meet you. Nag-usap kami. Ipinakita niya ang data tungkol sa AI trend sa Pilipinas. Naglabas ako ng notepad. Dati, ako ang nag-i-interview. Ngayon, ako ang natututo. Noong una, ang layo ng tingin ko sa headquarters, ngiti ni Angela. Sa BGC Tech Hub pa lang, 60 AI startups ang nakakuha ng Series A funding noong nakaraang taon. 60? Opo. Halos kapantay na ng Silicon Valley at ang average age ng mga developer dito ay 28. Bata, mabilis, at walang takot. Nagtanong ako, ano ang pagkakaiba kumpara sa Silicon Valley? Ang bilis. Mula ideya hanggang prototype, 1 linggo lang dito. Sa Silicon Valley, 1 buwan. Bakit? Paliwanag niya. Una, magkakalapit lahat. Investors, developers, designers, lahat nasa 30 minutong biyahe. Pangalawa, mabilis ang desisyon. Pangatlo, mas tolerant na sa pagkabigo. 1 oras, ipinakita ni Angela ang iba't ibang data. Hindi ako nahihiyang matuto mula sa isang taong mas bata sa akin ng 19 na taon. Sa halip, naging mapagkumbaba ako. Mr. Reyes, ano po ang tingin ng headquarters sa Pilipinas? Tanong niya. Sumagot ako ng tapat. Sa totoo lang, minamaliit namin. Kasama na ako doon. Pero ngayon, iba na. Ang nakita ko sa 3 araw ay sumira sa lahat ng aking prejudice. Ngumiti si Angela. Dati rin po, ang Pilipinas, sa Amerika lang nakatingin. Pero ngayon, iba na. Paano naiiba? May sarili na kaming landas. Hindi na panggagaya, kundi paglikha. Tanghalian na, kumain kami sa cafeteria. Ang daming pagpipilian. At ang pamilya ng empleyado ay maaaring kumain ng libre 4 na beses sa 1 buwan. Nagulat ako. Kahit ang Google sa Silicon Valley, hindi ganito. Nagbago na rin pala ang corporate culture. Dati hierarchical, ngayon flat na, lalo na sa IT. Hapon, nakausap ko ang ibang team members. Lahat sila ay may global mindset at matatas sa Ingles. Mr. Reyes, pangarap pa rin po ba ang magtrabaho sa Silicon Valley? Tanong ng isang developer. Nag-isip ako. Dati, oo, pero ngayon, hindi na siguro. Dahil dito, sapat na ang magagandang pagkakataon. Baka mas higit pa, ngumiti sila. Kaya nga po may mga kaibigan kaming tumanggi sa offer ng headquarters at nanatili dito. Gabi na, lumabas kami. Rush hour, pero karamihan ay umuuwi na ng 6 p.m. Hindi kayo nag-overtime? Tanong ko, maliban kung espesyal na kaso. 6 p.m. ang uwi. Sa Silicon Valley, hanggang 10 p.m. Kaya po siguro kayo na-burnout, sagot ni Angela. Tama siya. Dito, mahalaga ang work-life balance. Masaya ang empleyado, mas malikhain. Pabalik sa hotel, naisip ko ang mga natutunan ko. Lalo na kay Angela. 1P9 pa lang, pero malawak ang pananaw sa mundo. Ganoon din ba ako sa edad niya? Hindi. Laging kabado, laging gustong mapatunayan ang sarili. Pero ang mga kabataan dito, iba. Alam nila ang kanilang halaga. Nang gabing iyon, nag-email ako sa VP. Ang report ay pagbalik ko, pero uunahan ko na. Minamaliit natin ang Pilipinas, lalo na sa talento. Ang Pilipinas ay world class na. Sa ilang aspeto, mas magaling pa sa atin. Gumaan ang pakiramdam ko. 3 araw na lang, masyadong mabilis. Ika-5 araw, libre ako. Naglakad-lakad ako sa isang upscale na lugar tulad ng Greenbelt, ang daming dayuhan. Sa isang cafe, may 2 French na nag-uusap. Mas maganda magtrabaho sa Maynila kaysa Paris. Maraming pagkakataon, maganda ang sahod. At ligtas, hindi nakakatakot maglakad sa gabi, masarap pa ang pagkain. Alam ko na ang sagot, pagkakataon, kaligtasan, kalidad ng buhay. Pumunta ako sa Intramuros, tradisyon at modernidad.
Ang daming dayuhang turista. Isang European couple ang nakasuot ng barong at Filipiniana. Ang ganda, sabi ng babae. Ngumiti ako. Ganito pala kaakit-akit ang kulturang Pilipino. Umakyat ako sa pader, tanaw ang buong Maynila. Ang nakaraan at kasalukuyan ay magkasama. Gabi, kumain ako ng sushi sa isang restaurant. Naalala ko ang nakalipas na 4 na araw. Ang gulat sa NAIA, ang inobasyon sa BGC, ang internasyonalisasyon sa UP, ang sigla sa Makati, at ang mga kabataan sa Google. Nakita ko ang hinaharap sa kanila. Ang dami kong nakaligtaan. 20 taon, Silicon Valley lang ang tiningnan ko. Pagkatapos kumain, pumunta ako sa Baywalk ng Roxas Boulevard. Maganda ang gabi. Naupo ako sa isang bench. 2 araw na lang, babalik na ako sa Amerika. Ngunit hindi na ako ang dating Marco. Nawasak ang prejudice, lumawak ang pananaw, at naging mapagkumbaba. Kinuha ko ang cellphone at nag-message sa anak kong si Jake. Jake, saan mo nga pala balak mag-exchange program? Sa UK. Bakit? Nag-isip ako, subukan mong isaalang-alang ang Maynila. Nandito si Papa ngayon at napakagandang lugar. Maynila? Nagulat naman ako pa na ikaw ang nagre-rekomenda niyan. Nagulat din ako. Ibang-iba pala. Sige, seryoso kong pag-iisipan. Ngumiti ako. Ang pagkakataong pinalampas ko, makukuha ng anak ko. Ika-6 na araw, pumunta ako sa isang malaking startup summit sa World Trade Center, Asia Startup Summit. Pagpasok, daan-daang booths. Nagulat ako, kalahati ay naka-Ingles ang presentasyon. Mula simula, global market ang target. Isang AI medical diagnosis startup, 1.5 taon pa lang, nag-e-export na sa 3 bansa sa Southeast Asia. Isang edtech startup, 15 empleyado, 5 ay dayuhan, lahat may exchange experience sa Maynila. Sumali ako sa isang conference session, Global Talent Acquisition. Sabi ng isang speaker, maliit ang market kung Pilipinas lang, kaya mula simula, mundo ang tinitingnan namin. Paano sila umaakit ng dayuhang talento? Ipakita ang vision. At ang Maynila mismo ay kaakit-akit, ligtas, convenient at masaya. Narinig ko ang 2 dayuhan sa lobby. Kamusta ang summit? Nakakagulat. Mas mataas ang level kaysa sa summit sa London noong nakaraang taon. Ang mga startup dito, global talaga ang isip, at bata, karamihan 30s. Sa investors panel, sinabi ng isang VC, ang investment sa startups sa Pilipinas noong nakaraang taon ay lumampas ng $8 bilyong. Katumbas na ng buong Southeast Asia. Gaano kabilis ang desisyon? Pinakamabilis 1 linggo, karaniwan 2 linggo. Sa Silicon Valley, 3 buwan. Iyon ang aming competitive advantage, ang bilis. Napagtanto ko, ang tunay na lakas ng Pilipinas ay ang bilis. Mabilis magdesisyon, magpatupad, mabigo, at sumubok ulit. Pauwi na isip ko, bukas, aalis na ako. Ngunit ang 1 linggong ito ang nagpabago sa aking buhay. Ika-7 araw, maaga akong nagising, ayaw ko pang umalis. Naglakad-lakad ako sa huling pagkakataon, bumili ng kape at pumunta sa Baywalk. 1 linggo na ang nakalipas, dumating ako dito na may pag-aalinlangan. Ngayon, iba na. Lalo na ang mga tao. Bata, puno ng pagnanasa at walang takot. Nag-check out ako sa hotel. Mabalik po kayo, sabi ng staff. Sigurado, sagot ko. Sa bus papuntang airport, tanaw ko ang Maynila. Paalam Maynila, babalik ako agad. Sa NAIA, bago sumakay, binili ko ng regalo ang anak kong si Jake. Isang notebook na may disenyo ng tradisyonal na Pilipino. Isulat mo dito ang iyong mga pangarap sa Maynila. Iyon ang mensaheng ilalagay ko. Habang naghihintay, binuksan ko ang draft ng aking report. Idinagdag ko ang huling talata. Ang pinakamahalagang natutunan ko sa biyaheng ito ay masyadong makitid ang ating pagtingin sa mundo. Akala natin, Amerika at Europa lang ang sentro ng inobasyon, ngunit ang Asya, lalo na ang Pilipinas, ay umuusbong bilang bagong sentro. Kung hindi ito maiintindihan at tatanggapin ng Google, mawawalan tayo ng pinakamahuhusay na talento. Sumakay na ako sa eroplano. Habang lumilipad, unti-unting lumiliit ang Maynila, ngunit sa aking puso, lalo itong lumalaki. Sa 2 oras na flight, inisip ko ang mga gagawin ko pagbalik. Ipresenta ang report, baguhin ang hiring criteria para isama ang karanasan sa Pilipinas, at mag-propose ng collaboration programs. At kausapin si Jake. Jake, mas malawak ang mundo kaysa sa inaakala mo. Wag lang Amerika ang tingnan mo. Tingnan mo rin ang Maynila. Pagdating sa SFO, 1 oras ang pila sa immigration. Sa NAIA, 15 segundo. Pag-uwi, dumating si Jake para sa hapunan.
Pa, kamusta ang Pilipinas? Umupo ka. Marami akong gustong ikwento. Ibinigay ko ang notebook para sa'yo. Isulat mo ang iyong mga pangarap. Pa, seryoso ka ba sa Maynila? Oo. Maganda ang UK, pero sana isaalang-alang mo ang Maynila. Bakit? Nag-isip ako dahil nandoon ang hinaharap at ang mundong titirhan ng inyong henerasyon. Ang sabi-sabing dehado ka kung hindi ka makakapunta sa Pilipinas, hindi eksaherasyon. Talaga? Oo. Nakita mismo ni Papa. Ang 6 na buwan sa Maynila ay katumbas ng 2 taon sa Silicon Valley. Nagningning ang mga mata ni Jake. Sige, titingnan ko ang exchange program sa UP. Mabuti, tutulungan kita. Nang gabing iyon, tinapos ko ang report. Conclusion. Ang mapa ng mga kabataan ng mundo ay lumilipat na mula Amerika at UK patungong Maynila. Ito ay isang structural change, hindi lang trend. Ang Pilipinas ay hindi na humahabol, kundi nangunguna na. Kung hindi ito tatanggapin ng Google, mawawalan tayo ng pinakamahuhusay na talento. Kaya, iminumungkahi ko ang mga sumusunod. Magdagdag ng global experience, Philippine projects sa hiring criteria. Magkaroon ng internship programs kasama ang mga pangunahing universidad sa Pilipinas. Palakasin ang kooperasyon sa mga startups sa BGC at Makati. Pag-aralan ang pagpapalawak ng Google Philippines Office at pagtatayo ng RD Center. Ipinadala ko ang email. Sa labas ng bintana, ang ilaw ng Silicon Valley. Maganda pa rin, ngunit ngayon, alam ko na, hindi lang Silicon Valley ang meron sa mundo. Nag-message ako kay Angela sa Google Philippines. Angela, salamat sa tulong mo. Marami akong natutunan. Mukhang babalik ako diyan sa lalong madaling panahon. Mabilis siyang sumagot. Hihintayin po namin kayo, Mr. Reyes. Mas marami pa kaming ipapakita sa susunod. Ngumiti ako. Oo, sa susunod, mas marami pa akong makikita. Nang gabing iyon, mahimbing ang tulog ko. Tapos na ang 1 linggong paglalakbay, ngunit ito ay isang bagong simula. Ang simula ng aking bagong buhay, kung saan nawasak ang aking mga prejudice at ang bagong papel bilang isang nakatatanda na magpapakita ng mas malawak na mundo sa susunod na henerasyon. Mga kaibigan, kamusta ang 1 linggong kwento ni Google Recruitment Manager Marco Reyes? Ang ating pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas na akala natin ay ordinaryo lang, ay isang pagkakataong ayaw palampasin ng mga kabataan sa mundo. Isang Pilipinas na dapat ipagmalaki, isang bansang dinarayo na ngayon para matuto. Kung susuportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, mas marami pa kaming ibabahaging mga nakaka-inspire na kwento. Salamat po.